Wala silang nakitang kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Hallelujah. Grabe yung ginawa ni Daniel na yun, no? Inilaglag siya doon sa kulungan ng mga leon na mababangis, gutom. Talagang pag nilaglag ka doon, ang tingin sa'yo ng mga leon doon, parang ang, wow, lunch and dinner. Pero hindi siya nagalusan ng kahit anong galos. Pero alam nyo, napapasinate ako sa istorya na to dahil merong coordination yung hari sa nangyari. Kaya si Daniel din ay sumagot, mabuhay ang hari. Bakit yung sinabi mabuhay ang hari? Kasi alam niya ang hari, ayaw rin siya mamatay dun eh. Diba? Nag-fasting yung hari eh. Ilang araw? May sinabi ba? Magdamag siyang hindi natulog, tapos hindi siya kumain. Hindi siya nagpaaliw. No? Talagang yung isip niya nandoon kay Daniel. Kasi pag-isip niya ng umaga, unang-una niya pinuntahan kagad yung kulungan ng mga leon. Ano sabi niya? Daniel, niligtas ka pa ng Diyos mo? Buhay ka pa ba dyan? Mas wala nangyari kay Daniel. Hallelujah. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Yung istorya na ito ay, sipin mo siya ang nagpatupad ng batas na yon. Pero nandoon siya parang yung hari naman na nagpatupad na dapat bato sa kulungan ng hayop yung mga ganon. Pero dahil magkaibigan sila ni Daniel, Kaya nga pag ang batas talaga yan, hindi mo yan magbabalik. Sabi nga doon, dahil napirmahan na ng hari yan, hindi mo na pwedeng baguhin yan, sabi ng mga kalaban. May mga kalaban eh. No? So, yun po yung istorya na yan. Basahin niyo yung istorya at mulay-mulayin niyo yan. Daniel chapter 6, verse 10 to 23. Napakaganda ng istorya. Na maikli lang yung istorya na yan ni Daniel. Mahaba pa nga istorya ni Moises tsaka nila Jonas eh. Yung kay Daniel na yan, napakaganda sapagkat doon mo makikita, masusukat na ang pananampalataya ni Daniel hindi talaga nabalik, hindi naputol. Sapagkat sabi ng hari, bawal manalangin. Pag nanalangin, ilalaglag doon sa kulungan ng mga leon. Pero siya ay nanalangin at 3 beses pa siya nanalangin sa loob ng isang araw. Araw-araw. No? Napakagandang istorya. Basahin niyo na lang po yan. At sa inyo may revelasyon ng Panginoon. So faith is confidence in God that leads us to believe His Word